Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, a senator wants an investigation into the alleged religious cult nestling in the mountains of Socorro, Surigao del Norte, allegedly victimizing minors. The Justice Department reveals the alleged leader and several members of the cult are now facing complaints for reported sexual abuse of children. But the group at the center of the controversy denies the allegations and says they are ready to face investigations. Task Force Kapihan spokesperson Ed Sanco and Socorro Bayanihan Services Vice President Namerto Galanida join us in the program. The Justice Department says 13 members of an alleged religious cult in Socorro, Surigao del Norte are facing complaints for the reported abuse of over 1,000 children. The respondents are accused of kidnapping, serious illegal detention, and practice of child marriage, which were allegedly being committed since February 2019. A Senate investigation is also set to look into the deplorable acts perpetrated against minors. There are more than 1,000 children still in the hands of this Socorro Bayanihan Services Inc. Cult on Kapihan Mountain in Socorro, Surigao del Norte, out of a community of more than 3,000 people na pinasunod nitong si J. Renz, who styles himself as the reincarnation of the Messiah, Jesus. Santo Niño, he calls himself Señor Aguila. Lahat hindi pinapayagang mag-aral at sinasubject sa ganitong mga pang-aabuso. And let's go straight to the source of the story. First off, we have Task Force Kapihan spokesperson Ed Sanco. Sir Ed, welcome to the source. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning po, Pinky, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa ito. Sir Ed, unang-una, gusto ko pong malaman sa inyo, ano ho ba ang pagkaalam nyo tungkol dito sa SBSI o ang Socorro Bayanihan Services Incorporated? Ano ho ba ito? Ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ay isang socio-civic organization. Tinawag namin dito People's Organization. At sila yung pinakamalaki na People's Organization out of more than 20 People's Organization here in Socorro are regularly practicing the Bayanihan way of life throughout the year. So yun ang layunin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, katulad ng sa ibang mga People's Organization na nagtutulungan, nagbabayanihan. So ganun sila, ganun din ang ibang People's Organization until 2017 na lumihis ang kanilang landas from being a peace-loving organization into an association or engaged in controversial activities. Paano ho naglihis at bakit ho naglihis ang kanilang motibo? Naglihis po sa kasagsagan ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa mga aktibong member ng 5,000 strong na Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa sa kanilang membro, isa sa mga letasi pinakamayaman dito sa amin, allegedly, a business partner siya nung former MCTC judge na nasayan sa Siargao, who was included in the narco list being released by President Duterte. Pakiulit ho, Sir Ed, ulitin po natin yon. Ulitin po natin yon. Yung sinasabing financier, tama ho ba? Yeah, yes. Opo, ay partner. Ay partner siya nung MCTC judge na napasama sa narco list ni President Duterte. Allegedly. And then, feeling the heat of the drug war, he managed to make some strategies, whatever, yung ginawa niya, na na-convert yung 5,000 strong members of the Bayanihan Services Incorporated into a cult. Yun ang sinabi ko na naglihis
Kasi, purposely, para magiging human shield niya. At saka nangyari talaga. Para protektahan siya kung sakasakali. Yun po Yes. ang inyong sinasabi. Yes. Sino ho ito? Yes. So, ipagpatuloy ko ba? Opo, ma'am? sino ho ito? Ano? Ano ho ang kanyang pangalan? Pardon? Nabanggit ni Kuan. Ibanggit ko na rin andun nabanggit sa privilege speech yung si Karen G. Sanico, lalaki siya. Mr. Karen G. Sanico, nabanggit dun sa privilege speech na siyang nag-groom nitong si Jaren Esquilario, then 17 years old, na kanyang iyang si Jaren ay mahilig kasi sa acting yan nung estudyante pang high school. Pwede niya pabaguhin yung kanyang tinig, bata, matanda. At saka isa siyang spoiled brat. Sinaway ng kanyang parent na wag muna mag-nubyo, naglayas, nagkaroon ng hallucination tendencies. At yun, nakahanap si Karen ng pagkakataon, ibinaha yung bata na yan, nag-hire ng all-around nanny, nag-hire ng albularyo, and then, ang kinalabasan, ina-assume na yung bata kasi yung reincarnation ng Santo Niño. Yun ang nangyari sa 2017. At saka dahil si Karen, ay hindi naman siya masyadong magandang magsalita, walang bibilib sa kanya, kahit siya yung unang nagbunyag na Senyor Santo Niño nga, yang si Aguila, kinuha niya yung dati naming mayor dito, three-term mayor, three-term board member, dating superintendent ng DepEd, na admittedly siya yung pinaka-matalino dito sa amin, siya yung pinaka-orator, the best orator in our island town, na nakuha ni Karen, na-convince na naman nagiging promoter din ni Jaren. So, yun, maraming naniwala kasi yung si Sandali Mamerto po. Galanida, siya Sir yung Ed, susulat ng ito pong script. sinasabi ninyo Yeah. na parang kinoach, hindi ho ba? Yun ang ginamit na salita At magsalita, tulad nung sinasabi ninyong lalaking ito, papangalanan ko po dahil ito yung lumalabas na pangalan doon sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros. Ito ho ba Yes. si Socorro Bayanihan Services Inc. Vice President Mamerto Galanida? Tama ho ba? Yeah, siya yun. Siya yung nag-coach. Yeah. Siya ang So, nag-coach. susulat siya ng script, ipamemorize ng bata, at saka prior to the assembly ng kanilang grupo. So, during the meeting kinabukasan, siyempre, na-memorize na ng bata. So, yung i-announce niya, yung lahat ng mga pangyayari na hindi pa siya he was not yet born, na nakuha na, kanyang na-mention doon sa mga meetings. So, doon, believe yung mga tao. Pero yung coach, ang sumulat ng mensahe. Si Mr. Ganon ang Galanida. nagiging modus nila. Si Mr. Galanida, na dating three-time, hindi ho ba, mayor ng Socorro. Yes. Oh. Let's clarify something, Sir Ed. Ang dami ho na kasing pangalan na lumalabas. Ano po? Si Karen, sabi niyo po, ay lalaki. Okay. Kaya Yes. po nag-iba itong motibo, objective nitong SBSI ay dahil nga sa pagprotekta. Supposed to be yung sinasabi ninyo dahil sa illegal drugs, ano po. Bakit ho, may relationship ho ba si Karen dito kay J. Renz Kilario na sinasabing si Senyor Aguila, or dito po sa dating three-time mayor ng Socorro na si Mr. Galanida? Is there any connection among the three? Hindi ko ma-connect, hindi ko naman masyadong sigurado yung relationship nila. Pero ang sinabi ko, nung nag-hallucinate yung bata, yun ang ginagrab ni Karen na nakahanap siya ng pagkakataon na ginugroom siya na magiging reincarnation ng Santo Niño. Kasi si Karen yung unang nag-announce doon sa, we can get the testimonies sa mga witnesses, whistleblowers. We can listen to them na si Karen talaga ang unang nag-announce na yung bata na yan
ay reincarnation ng Santo Niño. Kaya pinalangalanan nilang Senior Aguila, yung ba si Jerens. Kasi Karen, and then yung relationship ni Karen and Mamerto Galanida, I don't know unsa ang ano yung namamagitan sa kanila. Bakit? Despite his positions before, bakit nagkaganon na nagka-partner sila? Okay, so mamaya naman po makakausap ko po si Mr. Galanida. Ano po? So, Yes. what is your connection, if anything at all, dito po sa SBSI? Ano ho ang inyong involvement? How do you know even anything about it, sir? Dati akong member ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Na marami-rami kami, humiwalay kami yung nung 1991 pa at formally organized kami ng separate organization sa 1992. Pero ang iba yung sa amin, ideological na differences. Meron kaming nakikita na hindi maganda doon sa pamalakad. Yung natural lang na pamalakad, so naghiwalay kami. Okay. Pero yung relationship namin doon sa mga leaders nila, very close pa rin kami. In fact, yung si Mamerto Galanida, during her 3 years na term, straight 9 years, ako yung designated niya na municipal administrator. At saka yung asawa, yung aking eldest son, ay nagiging asawa ng kanyang youngest daughter. So magkumpare kami. So very close ang aming relationship. Nagkalamat lang nung February 8, 2019, nung nag-order na si Jerens na pumunta sila sa bundok. Sumama yung kanyang anak, naiwan yung aking anak dito. Pinag-asawa nila yung kanyang anak ng ibang lalaki na may asawa din. So doon nagkalamat ang relationship. Pero before, very close kami. Even yung mayor na napasama din doon, 2-term na mayor, napasama din doon. Ako din ang municipal administrator. Okay. So nagtatrabaho ho kayo sa gobyerno bilang administrator ng mga nakaraang mayor. Ano po? Meron lang ho akong kailangang i-clarify. You said that you separated in 1991 to 1992, sir? Ganun na ho katagal? Kailan ho ba nabuo itong ganun na. SBSI? Nabuo po yan, 1950s pa. At saka, originally one organization in Socorro kasi nasa island kami to contend with the realities, harsh realities of island life. So kailangan mag-band together, magtutulungan, magbabayanihan. Pero ideological differences, nagkasipalit siya, nagka-split. So in 1972 na time na yun, so nagka-split. So nag-register ang one faction, Socorro Bayanihan Services Incorporated, nag-register din yung ibang faction. Pero sa lahat ng people's organization dito, puro yan nag-implement ng bayanihan, nagtutulungan sa pagtayo ng bahay, mga iba pang mga pangagawain. Sila yung pinakamalaki, yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kasama ako nung na-register yan sa SEC. Nakasama ako until 1991. Opo, okay. Okay. May ilan pa po akong tanong, sir. Yung pong mga alegasyon at yung sinasabi na 8 na menor de edad, ano ho ba ang kanilang kwento, unang-una, at nasaan na ho sila ngayon? Dahil ang huling report, meron pong 2 doon sa 8 na ibinalik na sa kanilang mga magulang dito po sa Socorro Bayanihan Services Inc. dahil nga nag-file ng writ of habeas corpus. So naisole sa kanilang mga magulang yung 2. So nasan po yung, tama ho ba yun na may 2 naisole? Nasan po yung 6? At ano ho ba ang kanilang kwento? Sir, I hope you can answer me in a minute, sir. Yes. Ang totoo na 2 yung nasa kanila na, pero hindi sila lahat sa habeas corpus. Yung isa lang, yung babae, ang isa, voluntaryo talaga na bumalik sa kanila this August, bumalik sa kanilang parents. So, wala namang problema sa LGU yan kasi hindi naman sila pinipilit. Sila yung kusa na lumapit sa LGU, nagpatulong
natulungan sila sa kanilang allegedly na biktima sila. So yung anim andito sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office. Yung apat nasa custody kasi yung apat andun sa itaas yung kanilang parents. Yung dalawang bata andito sa baba yung kanilang nanay, so hindi na custody. So ganon ang pangyayari sa kanila. Pero yung kanilang mga allegations, early child marriage. Opo. Yung dalawang bata lumayas dahil sa early child marriage. Yung ibang bata lumayas, lalo na yung mga lalaki, dahil sa forced labor at sa kanyang pag-training sa kanila na parang they're groomed to become soldiers. Ganon, meron silang training na hindi nila nakayanan, kaya lumayas sila. So, andito sila sa pangangalaga ng MSWDO. Ngayon, nasa safe house sila ng LGU. So, early marriage, sexual abuse, rape, meron ho bang ganon? Meron, yung sinabi ng bata nandun sa testimony na sa privilege speech, I am not at liberty, hindi ako lawyer, na i-consider yun as rape, statutory rape, kasi yung agwat ng edad. So, I am not at liberty ko sasabihin ko na ganun. Pero sa complaints na ipina-file, hindi na pasama yung rape. Opo. Sa apat na complaint. Opo, wala doon sa complaint na final ng NBI dahil po sa pagbuo ng isang task force mula kay Governor Barbers. Wala ho, hindi po rape, hindi ko po nakita din yung rape doon. Opo. Pero may trafficking. One last question, sir. Meron ho ba drugs doon? Sa inyong pagkaalam, pero alam ko matagal na ho kayong lumisan, sabi niyo nga 1991, kasi meron ding alegasyon ng drug laboratory. All right, we've lost the spokesperson of Task Force Kapihan, Ed Sangco. We need to take a very short break, but when we return, we'll be speaking to the other side, the Vice President of this Socorro Bayanihan Services Incorporated in Surigao del Norte. We will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Socorro Bayanihan Services Vice President Mamerto Galanida. Sir Mamerto, magandang umaga din po sa inyo. Sir, matanong ko na ho kayo, nasaan ho ba kayo ngayon? Nandiyan ho ba kayo sa sitio Kapihan? Yes po. Nandito po ako sa sitio Kapihan, Miss Pinky. Okay. Bundok ho yan? Yes, it's around 12 kilometers from Socorro Poblacion. Opo. Ang sabi po ni Governor, kanina na rin napakinggan ko po sa radyo, no, sa DZWB, ang sabi ho niya, hindi madaling puntahan yung sitio Kapihan na yan dahil gagamit ka ng bangka papunta dyan at tatahakin mo pa yung bundok. At gaano ho kahirap bang umakyat dyan sa bundok ninyo kung saan kayo naroroon ngayon? Hindi naman po kasi galing halimbawa pa Siargao kayo, lalapag kayo sa airport ng Siargao. Coming here is only less than 1 hour. And then pagdak mo sa Socorro, paakyat kayo, it will sementado naman yung kalsada. It will just take you around 15 to 20 minutes coming here. So madali lang umakyat dyan at bumaba kung 15 to 20 minutes lang po? Yes po. Hindi naman po matarik? Hindi naman. Okay. And kayo po, ay malaki ho yung lugar ninyo. Ang balita ko, 200 hectares ho? 353 hectares yung Pac Brahma na inaward sa amin ng gobyerno through the ENR. 350 hectares. I stand corrected there. Okay, sir. Kayo ho ba? Kayo ay isa ho ba kayo sa mga founder nitong Socorro Bayanihan Services Inc., sir? Well, I'm not the founder. Actually, yung bayanihan concept started after World War II. Kasi ang mga tao dito are migrants from other places, from Bohol, from Leyte, and other parts of Surigao. So they took refuge here during World War II.
And then because of the situation, mahirap naman kasi bagong dating lang sila, inorganize sila ng isang grupo ni late Don Albino Tarok para maging magtulungan sa paggawa ng bahay, agricultural production at saka burial services. Yun nga ang starting ano yan. Totoong bayanihan ho, yung objective ng grupo, alam naman po natin ang ibig sabihin ng bayanihan. Ang lumalabas po, it appears na ang problema ay itong sinasabing bayanihan ay nag-iba na ho ng landas. Yun po ang sinasabi ngayon. Merong mga sexual activities na napipilitan ang ilang mga menor de edad at meron din pong child marriage na nagaganap dyan, sir. Totoo ba ito? Hindi po totoo. Actually, gawa lang yung brain ng itong kaguluhan, yung si Edelito Sangco po. Hindi totoo yan. Sasagutin ko yan Go ahead, sir. Pakisagot, sir. Unang-una si Edelito Sangco ay sabi niya, ako ay chairman ng task force, kapihan. Wala na pong task force kasi kasama yan sa ordinansa ng LGU na it was declared invalid by the provincial council or Sangguniang Panlalawigan. So hindi na po gamitin task force kapihan na spokesperson kasi wala na yan. Pangalawa po, actually, wala namang anong issue po yung early marriage. Opo. Ang totoo diyan is all over our country, hindi ba mayroon ding sa report ng PAPCOM, sa report ng PSA, mayroon ding mga early marriages. We cannot prevent that. So, it's happening all over the Philippines. In fact, some here na nangyari din because actually, halimbawa yung mga bata, especially the millennials, no, na-expose sa social media. So sometimes they were caught by their parents in a sexual act. So ganyan ang nangyari. Kaya there are few who really were married earlier. But never na pinupwersa sila. Opo. Pero meron pong child marriage na nagaganap dyan. Ano po? Yun ang inyong sinabi, sir. Kasi wala namang seremony. Sabihin sa wala namang seremony. Siguro sa kanila lang. Kaya nga, even when buhay pa yung dating presidente namin na I was a witness na pinapayuhan na yung mga bata na huwag yung gawin. Pero nangyari na. Kaya nga, sinabihan ng among dating presidente na, well, you just wait until mag-18 years kayo. Kasi kumukumplin yung mga parents na nangyari. Pero very few lang yan. Pero meron po. Meron, because it's happening all over the country. Opo. Pero meron po. Okay, meron po dyan. Alright. Sir, meron mga bata, very few. I just need to take a very short break, sir. Mabilis lang pong commercial break. We'll be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Socorro Bayanihan Services Vice President Mamerto Galanida. Sir, ang dami ko papunta ng Unang-una, ang sinabi ho kasi ni Senator Risa Ontiveros, bigyan ko ho kayong pagkakataon sagutin to. Sabi niya, this is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, and forced marriage perpetrated on minors by a cult. Can you respond to that, sir? Sinabi niyo na po kanina, merong child marriage siya. At sabi mo nga, nagaganap ito sa buong Pilipinas. Inamin niyo meron dyan. Pero ito ho, merong sexual violence, child abuse. Wala po. Hindi yan totoo. Kasi yung ginamit na yung privilege speech ni Senator Hontiveros, yun nga ang story na gawa-gawa ni Edelito Sangco. Nung Ed Sangco, ito po yun. Siya ang nag-provide ng information para siraan ang... kasi dati siyang membro pero tumilag siya in 1992, 1991. Kaya nga, at saka rival kami politically, sa ibang panig siya at iba naman kami. I see. So, merong ang sinasabi nyo, this is happening due to politics, ganun ho ba?
Meron pong kinalaman Yes ng politika dito. Okay. Sino po naman itong si J. Renz Kilario? Meron ho bang J. Renz Kilario dyan sa SBSI na sinasabing reincarnation of Jesus? Tinatawag po siyang Senyor Aguila. Does he exist, sir? Well, J. Renz Kilario, member namin. Tinatawag siyang Senyor Aguila kasi iyon ang screen name niya. Siya po ay isang composer, member ng FELSCAP. Okay. So, composer siya. He loves to write songs, compose songs. Marami namang mga around 200 songs na kinukompose niya. Magpakan mo sa Facebook, sa yung sa YouTube. YouTube. In fact, yes. Pero siya ba ho dyan sa inyo na sinasabi nyo ang miyembro ay over 5,000, is he being considered as the reincarnation of Jesus or the Santo Niño? Hindi po. As I said, fabricated issues lang niyo ni Sangko. Kasi as early as 2019, nag-post siya ng dami account at sinasabi niya na ganyan na ino-consider namin na Panginoon or self-proclaimed Messiah. Pero mali yan. Sa kanya yan. Wala pong katotohanan. Paano? Halimbawa, wala pong katotohanan. Halimbawa, in 2017, 2018, yung si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila ay isang sakristan ng simbahan namin. Last question, sir, no? Meron hong reklamo na final ng NBI noong Hunyo pa. I believe kasama ho kayo at itong ang Karen na pag-usapan kanina. Although wala yung rape, nandun po yung trafficking, nandun din po yung child abuse. Kasama ho kayo dito, hindi ho ba? Respondent kayo? Yes po, kasi ang kanilang pinapile sa amin ay yung hijacking, yung kidnapping, at child abuse, at saka forced marriage. Opo. Mayroon na kaming counter affidavit yan. Pinasinsubmit namin sa Provincial Prosecutor's Office. Alright. Nagantay na lang kami kung anong resulta. Maraming salamat po sa Socorro Bayanihan Services Vice President Mamerto Galanida. Thank you for your time, sir, and thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.